Lusot na ang higit 900 million pesos na halaga ng panukalang budget ng opisina ng Vice Presidente sa Senate Committee on Finance. Ang buong detalye mula sa Senado, tinutukan live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Kay, mabilis na naaprubahan ang 2026 national budget ng Office of the Vice President na 902.895 million pesos. Sa hearing ng Senate Committee on Finance na pinamumulan ni Senator Sherwin Gatchalian, agad na nagmotion si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na aprubahan na at i-endorso ang budget ng OVP sa plenary. Ito'y bilang bahagi ng courtesy na ipinagkakalob sa kahit sinong pangalawang pangulo ng bansa. Agad nagpasalamat si VP Sara Duterte sa komite sa mabilis na approval ng kanilang budget dahil karamihan ng kanilang budget ay para sa mga programa na dati na nilang ginagawa. Hindi na ito nagdagdag dahil alam nila na hindi rin naman ibibigay. Napansin din na marami siyang kasamang opisyal ng OVP na humarap sa Senate hearing kumpara sa budget hearing sa Kamara de Representantes na siya ay mag-isa. Marami umano sa mga taga-OVP ang may anxiety sa pagtungo sa Kamara de Representantes dahil sa nangyari sa mga nakaraan. Mas madaming matutulungan pag mas malaki yung budget, pero I decided not to submit a bigger budget because alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung magsasubmit kami ng mas malaking budget tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP ngayon, which is about 900 million. So hindi na kami nagsubmit. Hinggil naman sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinumpirma ni VP Sara ang nangyaring pag-collapse nito sa kulungan ng International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Hindi ICC ang pinanggalingan ng kanilang impormasyon, kundi galing sa mga kababayan natin na staff sa ospital na pinagdalahan sa kanya matapos mawala ng malay. At hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon, kundi ilang beses nang nangyari na nawalan ng malay ang dating Pangulo. Nakatakda silang mag-usap mamayang gabi ng kanyang ama. Hindi nga lang masagot ni VP Duterte kung alin ang mas nauna, ang huling pagka-hospital ni dating Pangulong Duterte o ang ginawang welfare check sa kanya ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Netherlands na hindi nagpaalam sa pamilya. Sa akin ang timeline ngayon, sir. Wala sa akin ang timeline. So, hindi ko alam kung ano yung nauna, yung welfare check o yung the last incident. Found, unconscious on the floor or ano. Wala sa akin yung timeline, sir. Ma'am, if may choice kayo na... Muli ding iginit ng pangalawang Pangulo ang kanilang kahilingan na pagbigyan na mapasailalim sa interim release ang dating Pangulo. May bansa na umanong ayaw banggitin na nakandang tumanggap sa kanya, ngunit kung siyang tatanungin, walang pinakamagandang lugar kung saan siya manatili kundi sa Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas.